Yan po mga kampaw, nakikita nyo po ba ang aking busina? Napakalakas po niyan. Sikat po ngayon yan. Yan po ang tinatawag natin pop-up. Papakita ko po sa inyo kung paano ko yung ginawa. Tignan po natin. Actually mga kaibigan, matagal ko na talaga nabuhay ang aking busina. Pero nasira kasi siya kaya inulit ko ulit. Kaya ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya binuo. Buo na rin yan pero sa ngayon inuulit ko po siya para mas maganda po yung ating pop-up. Ang tawag nga pala sa busina ko ay Airhorn 6000 dB. Napakalakas niyan. Mabibili nyo po yan sa Lazada at sa Shopee. Mamaya po ilalagay ko po ang link sa akin description sa itaas. Kung gusto nyong malaman kung paano ko ito ginawa, samahan nyo ako hanggang sa huli mga kaampaw. Ayun nga mga kaampaw, pansamantala ko palang pinuputol yung alambre na itinali ko sa kanya kasi nasira po kasi ito dati nung ginawa ko siya, kaya tinali ko po siya ng alambre. So ngayon inuulit ko po siya kaya tinatanggal ko na po yung alambre tinali ko sa kanya, kaya iispatan ko ulit siya para magbago po yung kanyang itsura at babaguhin ko po yung design nito mga kaampaw para mas maganda po siya, hindi po siya katulad nung dati kong ginawa. So ayun nga mga kampaw, pansamantala po pala natin siyang ginagamitan ng grinder. Ingat-ingat lang po kayo sa paggamit ng grinder. Alam nyo naman kung gaano ito kadelikadong gamitin. So ayan nga, sisimulan na po pala natin siyang weldingin at ang gamit ko pong welding rod ay stainless. Dahil stainless po yung aking ginagamit na round bar. Sa Lazada ko nga pala ito nabili, itong aking round bar stainless. Ang pagkakalam ko nasa 300 pesos ang bili ko rito. At yun nga po mga kampo, pansamantala po natin pinuputol ang ating round bar kasi sabi ko nga po sa inyo ay babaguhin ko po ang design nito. Hindi po ito katulad ng dati kong ginawa na nasa unahan po yung busina. Ngayon po ilalagay ko po ito sa bandang gilid para hindi po tumama kung sakali makakadikit tayo sa ibang tricycle. Sa harap ng tricycle ko kasi ito ilalagay. Ayun nga mga kampo, sinisimulan na po natin siyang weldingin nang matapos na po siya. Maya-maya lang po mga kampo, makikita nyo na po ang resulta ng ating pop-up Airhorn 6000 dB. Kung mapapansin nyo nga pala mga kampaw, nilagyan ko nga po pala yan ng lock sa ilalim para hindi po umikot-ikot yung ating busina dyan sa ating round bar stainless na ating lalagyan ng ating tangke ng ating busina. Yun nga po mga kampaw, binubutas na po natin ang baba ng ating tangge upang mailagay po natin ang lock para hindi po siya umikot doon sa ating round bar na ating lagayan ng ating tangge. Maya lang po ay matatapos na po ang ating pop-up.
Ayan na po mga kampaw, pansamantala na po nating ikinakabit at wini-welding ang lock ng ating tangke upang hindi na po umikot ito sa ating lagayan na tinatawag nating round bar stainless upang mas maganda po ang kalalabasan ng ating pop-up. Ayun nga po mga kaampaw, kinakasan na nga po pala natin ang ating busina sa ating tricycle upang masubukan na natin at malagyan po natin ng lock nang hindi po siya gumewang. Mamaya po iispatan ko po ng lock yung ating tricycle. At yan nga po mga kaampaw, nabuo na po sa wakas ang ating Airhorn 6000 dB. At yun nga po mga kaampaw, may hangin na po ang ating Airhorn 6000 dB. At ang hangin niya nga po pala mga kaampaw ay 50 PSI. Pwede din po natin siyang kargahan ng 100 PSI to 150 PSI. At yun nga po mga kaampaw, na-spot ko na nga po pala yung kanyang lock para hindi po siya gumewang-gewang doon sa ating tricycle. Susubukan din natin siyang kargahan mga kaampaw ng 100 PSI. Game! At yun nga po mga kampaw, susubukan po natin kung gaano po siya kalakas. Gusto ha? Lakas! Thanks for watching mga kampaw. Like, share, and follow my page. And don't forget subscribe my YouTube channel. Thank you.